Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay may kaugnayan po sa pangingialam ng iniendorsong brand ni Chinita Princess. So sino ba yung nangingialam na yan sa mga iniendorso po ni Kim Chu? Ako mamaya pag-uusapan natin yan. And also, tatalakayin din natin itong dalawang statement na sumambulat kani-kanina lamang na talaga namang hindi na po makapagtimpi si Chinita Princess. So bakit nga kaya at anong statement yung nilabas? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po yan, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Wala ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, good PM mga ka-KP, wag naman tayong too exaggerated. Kung may makita tayo na kasama ni Paolo na babae, kasi kailangan ng tao ang kaibigan. Noon pa man ay pinagbibintangan nyo na si Paolo na isang babae sa picture nila sa joint business na kasamahan niya sa negosyo niya sa Cavite ay sinabi na GF or niligawan ni Paolo. Ano ba yan? Tuwing babae na makasama ni Paolo ay gusto nyo or gusto niya o kaya GF niya, napaka narrow-minded naman ng mga fans na ito at agad maniniwala sa mga bashers na ito na nagkakalat ng issue para masira si Paolo sa Kibi fans. If ever na ganito ang nangyayari, si Kim na yung unang kakalas kay Paolo at okay naman sa amin kaysa mapasubo si Kim sa isang tao na niloloko siya. Matalino si Kim at alam niya ang ginagawa niya at di na siya bata. Kim knows what is best for her. God bless KP and Uders TV and family. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. So, hindi naman po lahat ng fans ay ganyan po ang iniisip. Merong mangilan-ngilan lamang po talaga namang very seloso or selosa. Marahil very protective lamang sila sa feelings at sa puso po ni Chinita Princess kasi dalawang lalaki na po mga kakimpaw ang iniwanan at sinaktan si Chinita Princess. Kaya naman marahil natatakot na po sila na maulit muli ito sa katauhan ni Paolo Avellino na sana'y huwag naman po mga kakimpaw. Kaya sabi ko nga po ipag-pray natin ang katatagan ng relationship ni Kim and ni Paolo. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ito pong tungkol sa endorsement ni Chinita Princess na kung saan ay pinakilaman din po pala ng mga bashers. Ayon kasi dito, Simo Kim Chu, Raisa May Dizon hindi nag-endorse ng online gambling. Hindi pa rin matigil ang issue tungkol sa umano'y silent feud kina Kim Chu at Raisa May Dizon. Ito ay nagmula sa naging komento ni Kim tungkol kay Raisa May sa isang segment ng noontime show na may reference kay Lotus Pit. Iniintriga kasi ng Kivitzers ang naging post ni Raisa May sa kanyang IG stories. Nilinaw nito na wala siyang involvement o kaugnayan sa anumang sugal sa online gaming platforms. Sa kanyang kasing post, ibinahagi niya ang isang video na may tatak na fake kung saan idininay niya ang kaugnayan niya sa nasabing ad. Binalaan din niya ang publiko na mag-ingat at huwag basta maniwala sa nabanggit na post. Ikinonek naman ng mga nagmamahadera ang post na ito ni Raisa May kay Kim. Ito ang ilang hirit ng kibitzers. Ay di ba endorser ng online gaming si Kim? Patama ba ito? Siguro hindi naman, clarification lang yan ni Raisa dahil madaming fake news ngayon. At least si Raisa May di nag-endorse ng online gambling. Grabe, wag naman silang pagsabungin. I think harmless post lang iyon kay Raisa May. Ginawa lang niya iyon to clear her name. Huwag namang pagsabungin ang dalawa. So tama po mga kakimpaw, wala pong statement or anumang pahayag si Raisa May Dizon
patungkol po dito kay Kim Chiu mga kakimpaw, kundi yun po ay paglilinaw lamang ni Raisa May sa gumagamit po ng kanyang imahe dahil wala po siyang kaalam-alam dito na nagagamit na po pala ang kanyang imahe sa maling pamamaraan lalo na po sa online gambling. And kung may dapat man pong sisihin, mga bashers po yun na talaga namang pinagsasabong si Kim and si Raisa May. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging bagong statement ni Chinita Princess na talaga namang hindi na po nakapagtimpi. May nirepost kasi itong si Kim Chiu mga kakimpaw. Sabi po ni Oreo, ano bang meron kay Ate Kimi at hindi nyo kayang tigilan? Araw-araw na lang may new issue na pilit yung ginagawa. Wala na ba tayong ibang mapagkakaabalahan? Ang daming totoong problema sa paligid, pero mas inuunan nyo pa ang buhay ng isang taong tahimik lang naman na nagtatrabaho. At eto po ang naging caption ni Chinita Princess dyan para po sa mga gumagamit sa kanya at binabatikos po siya ng husto. Sabi niya, True Lamay, hashtag cravings nila ako. Bet na bet for monetization, isama ko na din siguro to sa hashtag Kim Chiu Charity Program. Monetization is the key. You're welcome po. Nakatulong man lang sa pang-araw-araw. So yan po yung matapang na pahayag ni Chinita Princess mga kakimpaw dahil talagang pinuputakti po siya ngayon ng mga vlogger and talaga naman pong minumura po siya at kung ano-ano po ang sinasabi patungkol po dito kay Chinita Princess. So grabe lang 'di ba? Siguro napapanood din po 'yun ni Chinita Princess. Kaya yung gigil niya mga kakimpaw, ramdam po natin base po dito sa statement na inilabas niya kanina. At dahil nga po sa panibagong statement ni Kim Chiu, paniguradong laman na naman ito ng mga social media at ng mga content creator, mga kakimpaw na talaga namang bumabatikos po sa kanya. Instead kasi mga kakimpaw, napakalmahin ang lahat at wag na pong gatungan pa ng gatungan. Eto't meron po talagang ibang mga vlogger, mga kakimpaw, na talaga namang galit na galit, pilit pong ginagawan ng video itong issue po kaya Chinita Princess. Grabe mga kakimpaw, kung siguro napapanood nyo po yung mga napapanood kong video about kay Kim Chiu, siguro maiiyak na lang kayo sa dami po ng sinasabi nilang masasakit laban kay Chinita Princess. Meron pa nga pong dinuduro-duro si Kim Chiu, sinasabihan po ng kung ano-ano. Hopefully hindi po yun napanood ni Kim kasi medyo nakaka-stress po yun at nakakapika talaga. Samantalang sa mga nagtatanong naman kung bakit patuloy pong nananahimik si Paula Avellino at wala pong pagtatanggol kay Chinita Princess, ang masasabi ko lang dyan mga kakimpaw, wala po tayong alam sa nangyayari sa likod ng kamera. Hindi po natin alam ang ginagawa ni Paula Avellino para po makatulong kay Chinita Princess at para po maibsan ang kinakaharap na problema ni Chinita Princess ngayon. Huwag tayong judgmental base po sa mga nakikita lang natin mga kakimpaw. Alalahanin at unawain natin na medyo may pagka-private talaga si Paula Avellino. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.